Praise the mighty name of Jesus Christ. Isang magandang umaga po sa lahat. Praise God. Good morning, Jesus. At sa bawat isa sa atin, O God, hallelujah, dalangin ko, O God, hallelujah, Jesus, na tulungan mo kami sa aming pagtanggap ng iyong mensahe para sa araw na ito. Bawat isa, O God, hallelujah, Lord Jesus, ay makinabang, O God, hallelujah, sa aming aralin sa araw na ito, O God, hallelujah, at makapagbigay kami ng kaliguran, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo ko, Lord Jesus, maihayag ko ang iyong mga salita, ang iyong katotohanan para sa bawat isa sa amin, kapakinabangan ng aming mga kaluluwa. Gayon din naman, O God, hallelujah, sa lahat ng makikinig. Praise God. So, once again, good morning, Hong Kong, good early midnight, dito sa Lebanon, at saan man dapat tayo naroon, isang mapagpalang araw o gabi ang aking bati sa bawat isa. Praise God. Good morning, Pastor Bobby and Sister Cynthia Librado, Pastor Joel and Sister Lydia Buya, at sa lahat ng The Nights of Praise, pastors and listeners, pastor's wife, at lahat ng mga prayer warriors. Praise God. Sa pamamagitan po ng lesson na ito, we want to discover the power of the Word of God in influencing our worship. Diskubrehin natin o tuklasin natin o paalalahanan ng bawat isa sa atin na ano ba ang nagagawa ng power, kapangyarihan ng salita ng ating Diyos upang ma-influensyahan yung ating pagsamba sa Kanya. Nasusulat po sa Psalms 119 in verse 89, ang sulat po rito ay, "Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven." Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Tingnan natin kung ano ba, meron binabanggit dito sa ating aralin na apostolic worship. Praise God. Ito po ay isang napakalawak at kamanghamanghang bagay na marapat natin desire or makamit. Parang mahirap, hindi po ba? But when we approach the Word, kapag ating pong uunawain ang salita ng ating Panginoong Diyos, it reveals itself with profound simplicity. Simple lang po, mga kapatid. At sinasabi, God is a Spirit. His Word, ang salita ng ating Panginoon Diyos, is inspired. Ang banal na aklat ay inspired by His Spirit. Dahil ang kanyang salita ay settled forever in heaven. Kapag binasa natin, mga kapatid, ang kanyang salita with an open heart and mind, He reveals His love, His promises, His holiness, His plans for us, and of course, at marami pang ibang mga attributes and examples, mga halimbawa, to which we freely and gladly respond. At ang ating katugunan ay ang ating pagsamba. Praise God. Isa sa mga verses na madalas nating marinig, mga kapatid, ay ang John chapter 4, verses 23 and 24. "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers, tunay na mananampalataya, tunay na mananamba, shall worship the Father in Spirit." Small letter yung S, no? Worship the Father in Spirit and in truth. Small letter there. "For the Father seeketh such to worship Him. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth." Kung if we desire to be true worshipers, we must worship Him, our Lord God, in spirit and in truth. Ano ba yung sinasabi sa 1 Thessalonians 5:23? Ano ba ibig sabihin ng spirit with the small letter S? 1 Thessalonians 5:23, "And the very God of peace sanctify you wholly," buong buo. "And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Sa ating sariling wika, "At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan
at ang inyong buong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapitasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po yung sinasabi na worship Him in spirit and in truth. Yung ating espiritu ay nakikipag-ugnayan sa espiritu ng ating Panginoon. This let us know that our finite may hangganan can have an encounter with the infinite Most High. His perfect love collides with our imperfect nature, and the impact would cause us to express true worship to our loving Creator. Praise God. Sabi naman sa 2 Timothy 3, verses 15 and 16, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Ito ang sabi niya, Apostle Paul kay Timothy, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita sa atin na bawat sumulat ng kani-kanilang mga aklat sa banal na sa Biblia was inspired by His Spirit, which makes the word profitable for every aspect of our lives. His essence is in every word, principle, and expression of love toward us. Tayo mga kapatid ay pinapaalalahanan sa Isaiah 40 verse 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. Ang damo mga kapatid ay mga lalanta. Ang mga bulaklak, magfe-fade yan. But the word of God, ang salita ng ating Panginoon Diyos, ay mananatili magpakailan-kailanman. In a world of uncertainty, lalong-lalo na, no? Mga panahon ngayon, no? Uncertain. Ang kanyang salita, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay mananatili. Ito ay makapagbibigay sa atin ng assurance that His love for us will never fade. Love was His first expression toward me. He made this gesture before I ever knew Him. I was introduced to Him through His Word, the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but you know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Yun ang salita, no? Sa John 14:17, shall be in you. When I encountered Him, ating Panginoong Kristo, His goodness drew me to repentance. At sa pamamagitan ng kanyang salita, I learned that Jesus is the only saving name. I learned that to access salvation is to be baptized in His name. And when I was baptized, my sins were remitted. His word taught me that I could be filled with His Spirit, with the evidence of His speaking in other tongues. Praise God. Ang mga katotohanan na yung mga kapatid na mababasa natin sa Luke 24:47, sa Acts 2:38 and 4:2, sa Romans 2:4. These truths, ang mga katotohanan ito, ang mga salita sa banal na aklat, were inspired by the Spirit of truth. My dear beloved brothers and sisters, open worship may be expressed in a posture of praise and exuberance, very happy, excited, and full of energy. This is an outward sign with emotion attached. Scripturally, my dear beloved brethren, those signs may be the lifting up of hands, clapping, shedding tears, bowing in reverence, kneeling in honor, singing, or using our voice to extol, and honor God. It is in response to the moving, the ebb and flow of His Spirit over an individual who is seeking Him
and communing with Him. Outward worship, mga kapatid, is a response to His perfect love in us and to the revelation of who He is and knowing that He dwells in us. Hallelujah, Lord Jesus. Now, maaring mga kapatid na ikaw ay nag-iisa, an expression of worship may be different. Maaring mag-iba. A favorite chair for prayer and meditation, a cup of coffee, minsan, and a journal or worship music may set the atmosphere for focus. Worship may be reverent and solemn, but it can also be a smile of deep contentment as you experience God's perfect love for you. This perfect love, mga kapatid, many times is evident in your daily life. Makikita yan, sa ating pamumuhay. Praise God. Sa pamamagitan ng simple things, such as the beauty of sunset. The beauty of sunset. Sa pagduong ng araw na tinitignan natin. Praise God. Or the loving text of a faithful friend. Hallelujah. It can be a vocal expression of singing or a prayer declaring the many attributes that define who He is in you, in your moments alone with Him. Mga kapatid, itong mga verses na nabasa natin, mga portions ng reference verses natin, sum it up beautifully. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. And thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise. Therefore, you know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Mga kapatid, isang napakagandang aralin, isang napakaikling aralin, subalit ito'y ulit-ulitin natin, na isip-isipin natin, meditate upon the Word of God, na lalong-lalo na sa mga panahon na ito, na uncertain, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Sa kaguluhan sa buong mundo, na dinaranas natin, ang Kanyang salita ay mananatili. At ito ang magbibigay sa atin ng kasiguruhan ng ang Kanyang pag-ibig sa atin ay hindi magmamaliw kailanman. Love was His first expressions toward us. Praise God. Kung maaalala pa natin, mga kapatid, ginawa niya muna ang lahat. Lahat, ang buong heaven and earth, ginawa niya bago niya tayo nilikha. Inihanda niya lahat para sa atin dahil sa Kanyang pag-ibig. Praise God. Tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa pamamagitan ng Spirit of Truth. Ito hindi matanggap ng mga sanlibutan, mga kapatid. Hindi siya kasi nakikita. Hindi rin siya nakikilala. But nakikilala natin siya. Dahil siya ay nasa sa atin. At ipinangako yan na He shall be in you. Kaya huwag natin kalimutan, mga kapatid, na lahat ng tumanggap ng Santong Espiritu, kasama natin siya kailanman. At ang Kanyang salita ang siya nating tanging gabay habang tayo naglalakbay dito sa magulo at madilim sa sanlibutan. Maaaring naaalala pa ninyo, mga kapatid, na nang ma-encounter natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, ano unang-unang nating natamo? Pananampalataya sa Kanyang salita. At dahil sa pananampalataya iyan, praise God, nagkaroon tayo ng pagdedesisyon na tayo ay magbalik loob. Nag-repent tayo. At nalaman din natin, mga kapatid, na sa pamamagitan ng Kanyang mga salita na ang ating
Panginoong Jesucristo, ang kanyang pangalan lamang ang makapagliligtas ng bawat isa sa atin. Praise God. Natutuhan din natin, naunawaan din natin na upang makarating tayo sa kaligtasan is to be baptized in His name. Kaya, mga kapatid, yun pong ating mga mahal sa buhay. O yung mga kasama natin ngayon na hindi pa nababaptize, in the name of Jesus, ang ating mga kasalanan ay mawawala. Iririmit yan, papatawarin yan. Praise God. At sa pamamagitan din ng kanyang salita, banal na salita, tatanggapin natin yung kanyang Santong Espiritu at with the evidence of speaking in other tongues. These truths were inspired by the Spirit of truth. Mga kapatid, huwag natin din kalimutan yung salitang in a posture of praise and exuberance. Yung masyado tayong magiging masaya, excited and full of energy. Yung ating open worship. Praise God. At dito makikita sa ating mga pagkakatipon, signs may be the lifting of hands, clapping, at kadalasan kapag binabasa natin ang banal na aklat, kagaya sa ating prayer morning devotion today, luluha at luluha tayo. Yuyuko at yuyuko tayo sa paggalang. Luluhod-luhod tayo upang i-honor. Aawit tayo at gagamitin natin ang ating mga tinig to honor God. Ito po ang ating kasagutan sa pagkilos, sa pagdaloy ng kanyang Espiritu over an individual who is seeking Him and communing with Him. Hindi tayo pwedeng magsarili, kundi lagi tayong magkaroon ng relationship with God. Ito ang napaka-importante. Ito ang ninanasa ng ating Panginoon Diyos sa kanyang paglikha sa tao. Magkaroon siya ng relationship with God. Outward response, na ang ibig sabihin, pinapakita natin, nakikita natin yung outward, hindi lang sa loob natin, kundi it is a response to His perfect love in us and the revelation of who He is and knowing that He dwells in us. Praise God. Saan man tayo naroon, mga kapatid, kung tayo nag-iisa, an expression of worship may be different, maaaring maiba. Praise God. Worship may be reverent and solemn. Tahimik lang tayo, but it can also be a smile of deep contentment. Naging kontento tayo, mga kapatid, habang nararanasan natin ang perfect love ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito yung makikita, itong perfect love na ito ng maraming beses sa ating araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na nakikita natin sa araw-araw. Praise God. Ito yung maaaring maihayag natin sa pamamagitan ng mga pagsasalita o singing or panalangin na i-declare natin yung maraming mga attribute na nagpapakita sino ba siya sa ating pag-iisa. Damahin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na binigay sa atin. Praise God. Sa pamamagitan ng power of the Word of God. Hallelujah. Mga kapatid, once again, maraming salamat at patuloy tayong mag-join sa ganitong gawain ng ating Panginoong Diyos. Sa ating Monday to Saturday prayer, morning prayer devotion ng New Life Fellowship, UPC Hong Kong. At once again, nagpapasalamat din naman ako sa lahat ng mga pastors at kapatiran sa Hong Kong sa isang linggo kong pagdalaw na nadama ko ang pag-ibig ng bawat isa. The love of God is in you towards me. Sa inyong pag-welcome sa akin, sa pag-aasikaso niyo sa akin, ito'y hindi ko makakalimutan, mga kapatid. Yan ay isang patutuo lamang na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa kanyang iglesia, nasa bawat isa sa atin. Kaya once again,
Maraming salamat sa inyong lahat. Pastor Bobby Librado, Sister Cynthia Librado, Pastor Joel, and Sister Lydia Buhuya, Pastor JP Contillo, Sister Carlota Contillo, at sa lahat, Pastor Nilo Plaza, Sister Ping, lahat, Pastor Joel Lupanco, Sister Marisa, maraming salamat sa inyong lahat ng mga kapatid na hindi ko man isa-isa ng mga pangalan ng ninyo ay nalalaman kong alam ng Panginoong Diyos ang nasa sa loob ko para sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat and God bless everyone.